Napaka-efficient, sir, actually. Na-shock Yeah. ako kasi hindi ka na nag-a-update. Mhm. Parang kayo na ang nag-a-update sa akin. Good morning, good afternoon, good evening, nurses. My name is Christopher Gonzalez Francisco from NASHA Business Consultancy Services. With me is Nurse Diane Jane Lamanilao, RN, USRN. And today, she will share her journey in taking the NCLEX. How are you, ma'am? Can you introduce yourself? Hey, hello. I'm Diane Jane Lamanilao. RN, USRN, finally. Wow, congratulations, ma'am, for passing the NCLEX. You are now a USRN. First, ma'am, we would like to know the reason and what motivates you to take the NCLEX and become a registered nurse in the US. Syempre, sir, first of all, sayang ang opportunity kasi, frankly speaking, ang Yeah. pagiging nurse dito sa atin, mahirap talaga, sir. Especially when you have a family. Hindi siya nakakasustain. Hindi siya nakakasustain ng cost of living ninyo kahit dito man lang sa province kasi mas maliit din Mhm. ang sahod, ganon. So, as of now kasi po, I have 2 kids and I'm Yeah. currently pregnant. So, Wow, I am almost 7 congratulations, months pregnant. So, I took a risk talaga, sir, kasi Mhm. na ano ako na sayang din yung opportunity kasi andito na. Yung tita ko, ando na din kasi, tapos lagi siyang nangungulit sa akin nga, ano ba, kung andito ka ngayon, Oo. mas, yung effort ko, tsaka pagsisikap ko, mas mako-compensate compared if nandito lang ako. Pero actually, sir, hindi ako talaga nakapag-practice na ng matagal sa Mhm. nursing kasi nga, hindi ko kaya na may anak ako. Tapos, Yeah. ang trabaho niya is, tapos unpredictable pa na bigla ang mag-overtime ka. Honestly, hindi siya bayad. So yung tita mo sa US, the one who motivates you to take the Opo. NCLEX. So basically, ma'am, it doesn't mean naman nun na iiwanan natin yung Pilipinas because we don't like our Mhm. country. We're doing this one for our family, for our loved ones. Sa especially family po talaga. Ang mga kids mga ko, Yes ang po. coming ko. Yes po. Oo. So you can bring your family in the future sa US po, no? So ganun yung advantage, ganun yung opportunity na naghihintay sa inyo. So you mentioned na pregnant po kayo, ma'am. I know, no, na it's really difficult to have a exam preparation and review. Yeah. So can you tell us how does it work? How's your preparation? How's your review? Did you create a study guide? How do you manage your time? Things like that. What I did talaga, sir, is, kasi may full-time job din po ako. Although work from home, kasi Yeah. healthcare VA ako. Kasi at least, mas okay ang income po. Mhm. So, full-time din ako working. Tapos, may toddler ako. Okay Mhm. lang yung eldest ko kasi high school na. So, may toddler ako and I'm currently pregnant. So, tas may negosyo din kami ng husband ko. Mhm. So, parang hati talaga ang oras ko. So, disiplina talaga, sir. So, Yes. sabi ko, actually, this is not my first time mag-take ng NCLEX exam. Nag-take na ako before, sir, pero sabi ko sa sarili ko at the time, hindi ko sineryoso. Kasi Mhm. sabi ko, andun din yung feeling ng parang feelingan ka din kasi RN ako eh. Yes. Parang ganun, Oo. RN ako, chicken na lang to, parang ganun. Mhm. So, ayun na nga, hindi ako pumasa. Kasi hindi ko Opo. siya sineryoso. Parang hindi ko siya tinake na big deal kasi at the time, yung ex-husband ko, anal na po kasi ako Mhm. sa una. Yung ex-husband ko is OFW din, and then I have a good job din. So, parang I feel okay, I feel content. So, at the back of my mind, it's okay lang, parang ganon. After that one, nag-marry ako ulit. Naisip ko, sayang din naman. So, tinake ko siya talaga seriously. So, kahit busy ako, may work ako, may mga anak ako, may negosyo kami. Yes po. Disiplina talaga sa oras, sir, na parang after ko mag-work, magpahinga ko saglit,
although team replay ako kasi online ako nag-review, so replay lang talaga. I would really take time na kahit sa current husband ko, sinabi ko talaga, pag mag-study ako, huwag niyo akong kausapin. Yes, kailangan Oo. ng focus. Ibigay niyo muna sa akin to kasi para sa atin din naman to. So, kahit ilang oras lang ng araw ko na makapagsarili ako na akin lang talaga. I made a calendar kasi nga team replay po ako. Dapat sa isang araw nakakatapos ako ng concept kasi hindi nga po ako nakapag-practice. So, I graduated last 2010, 11 pa, parang ganun. So, Tagal na. wala ding practice. Matagal na. You mentioned that you have the calendar, you go back to the concept. So, nag-create talaga kayo ng study guide for that. Yes, nag-grade 8 po talaga ako, sir, kasi disiplina talaga. Structured ang review ko kasi Yeah. ayokong mag-isip kung saan ako magsisimula, paano ko sisimulan. How many months po kayo nag-review, ma'am? Nag-start po ako ng January 2, tapos nag-take po ako ng exam nung February 28 po. Okay. So, in a short period of time. Opo. Oh, Kasi, wow, that's actually- Ayoko maabutan na hindi ako makasakay ng eroplano kasi buntis nga po ako. Tapos Yeah. parang naisip ko, mas mahirap siguro pag nanganak na ako, paano ako makapagbiyahe tas may newborn ako? So sabi ko, February dapat mag-take na ako. Tapos kasi parang sinet ko sa sarili ko na kung anong mapili ko na date sa exam, yun yung nakalaan ni God para sa akin. So akin na yun. God provided that one to you. God. Minsan may mga doubts din, sir, na parang, Yes. para sa akin ba talaga to, Lord? Parang ganon. Para sa akin ba talaga to? Mag-extend kaya ako ng mag-reschedule kaya ako, pero mga ganon. Pero sinet ko sa utak ko na, Lord, ito yung napili ko. So, ito na yung binigay mo para sa akin. So, ito na yun. And it happens. Wala nang atrasan. Okay, so it's really difficult for you to manage your time, but you created a study guide for you to be able Study guide talaga, sir. to pass the exam, and of course with prayers as well. Knowing that, when it comes to the processing of your NCLEX exam application, ma'am, to help you focus on the exam preparation and review, tell us about the assistance of Nasha. How Nasha help you in the process, in getting your schedules, in providing you the support and motivation in order to pass the NCLEX. Tell us something about it. Napaka-efficient, sir, actually. Nashock ako kasi hindi ka na nag-update. Parang kayo na ang nag-update sa akin. Actually, sir, the first time I took the exam, nag-agency din ako. That was a disaster. Ang laki ng gastos ko. First, sa review center din ako noon. Nagpa-process. Nagkagulo-gulo. Umabot siya ng mga 6 na buwan, wala pa rin. So, lumipat ako ng iba. So, ibang bayad na din. Yes. Ang tagal pa rin. Parang, before kasi, that was years ago pa, sir. Before kasi parang, ang tagal, parang, pati mag-update, parang follow-up ng follow-up. Ma'am, ano nang nangyayari? Yeah. Tapos, ang reply lang sa'yo, let me get back to you on that. Mga ganun lang. Yes, Dito po. talaga parang nashock ako. Kasi, mag-inquire ka pa lang, automatic agad. Pagkatapos mo follow up agad, ma'am, kumusta, ganon. Ang pagtawag ko pa lang, parang ang encouragement na binibigay sa'yo, parang, Lord, this is it talaga. Parang ganon din na feeling ko sa Wow. sarili ko. Ay, kaya ko to. Yung katrabaho ko din dito sa work ko ngayon is, dito din siya napaprocess at pumasa na din siya. So, Wow. nagtanong ako sa kanya. So, sabi niya, nag-agency siya. Sabi ko, anong agency? Na siya nga kasi mas mabilis, ganon. Actually, wala akong idea, sir, kasi Yes. oo, yung iba kasi grabe makapag-ads din. So, lagi nakikita sa newsfeed. So, wala talaga akong idea. So, I took a risk kasi nga, dito ang kasama ko sa work. Tapos, mabilis lang daw. Ako, sabi ko, mga ilang months, sumabot ba ng 6, 8 months. Hindi, nasa nga ako, 1 buwan lang akin eh. Sabi niya, sige nga, try ko nga. Sabi ko, follow up talaga. Tapos, mag-update talaga sa'yo. So, parang at ease ka din kasi ang hirap kitain ng pera, sir. Tsaka, Yes. honestly, hindi siya mura. Yes, ma'am. Ang mag-process ng exam, mag-take ng exam. So, parang at some point, pag meron kasing nag-update lagi sa'yo, at ease ka na, sulit talaga ang binayad ko. Ganon naman po talaga si Nasha, ma'am. We are not just a processing agency na, okay, you pay and then we process. You want to Na parang, partner with pagbayad mo, Yes, bahala po. na, mag-antay ka lang. So we want to partner with you in achieving your professional goal abroad. So pag sinabi nating partner, we will update you aside from
giving you the follow-up, giving you the update of your application. We also have messages that will inspire you in your exam preparation and review. So, yun po yung vision and mission ni Nasha po, Mama. And thank you so much for the appreciation and for the support, no, when it comes to the services and assistance that we have. Your success is our success. Ganun po yung Thank you po. lastly po, what are your message and advices to other medical professionals, nurses who are planning to take the NCLEX, aspiring to become a USRN? Sa akin kasi talaga, disiplina sa pag-aaral, lalo na pag alam ko marami din kaming mga nurses na hindi nag-practice kasi nga sa mga circumstances din, or marami kaming mga working moms, marami kaming yung may iba-ibang priorities po sa buhay. So, Yes, disiplina po talaga ang kailangan sa sarili, na parang bigyan nyo ng time na parang mag-aral talaga. Kasi once in a lifetime opportunity din to. Yung sacrifices mo sa pag-aaral, sa gastos, sa effort, will be worth it. Pag nag-message na si Nasha ng congratulations, talaga nakahiga pa ako eh. So, lahat ng sacrifices, effort, gastos will all be worth it pag nakapasa na. So, yun nga. So, pumili din ng magaling talaga na agency. Again, ma'am, thank you so much for sharing your story. A lot of nurses will be inspired to do the same, knowing na meron din silang, might be, the same situation as you. Your journey is really, really amazing, and this is the start of your American dream. Congratulations, Yes, and salamat we look forward po. seeing you, ma'am, in the coming months and years working as a registered nurse in the U.S. And maraming salamat po.